tayo po ay binigyan na naman ng Panginoon ng opportunity upang patuloy na pagpalain ng Panginoon. Sapagkat tayo po ay magtatanim sa kanyang iglesia at ito po ay nakatulong ka na, may chance ka pang manalo. Amen po. Mamaya po i-announce po yan ni Pastora Martin po sa atin para po mas malinaw po yung ating pong parinig na patungkol sa programa pong ito. Ngayon pong umaga po din po natin patatagalan ay ang ating pong pag-aaralan, kagaya ng ating pong series po natin ang In Christ. Ang part 2 po natin, In Christ Realities, part 2, Completely Forgiven. Noong nakaraang linggo po, ang ating pong pinag-aralan ay In Christ Realities, Perfectly Loved by God. Sino na unawaan na talagang mahal na mahal siya ng Diyos? Hindi masukat ang pag-ibig ng Diyos sa atin at hindi natin kaya ipaliwanag yung pag-ibig po ng Diyos na ginawa para sa atin. Kaya ngayon pong umaga pong ito ay ating pong pag-aaralan ay In Christ, I am perfectly loved. Ito yung nakaraan. Ngayon, in Christ, I am perfectly forgiven. Tayo pong lahat ay napatawad po ng Panginoon. Ang kapatawaran po ay para makita po natin yung sequence po nito ay pagkakasunod-sunod. Kailangan po natin makita kung ano yung basis kung bakit po tayo napatawad ng Diyos. Sapagkat hindi lang po ang Diyos nagsabi ng pinapatawad na kita. Hindi po ganoon. Kundi mayroon pong basihan sa salita ng Diyos kung ano yung kanyang ginawa na tayo po ay, kung bakit tayo po ay napatawad ng Diyos completely and perfectly. Yan po yung ginawa po ng Diyos sa atin. Sa Old Testament ay makikita po natin ang paghahandog kung paano yung kanilang ginagawa para mapatawad yung kanilang kasalanan. Kasi kailangan yung forgiveness, makita po natin yung basis. Ano po ba yung basis basihan kung bakit po tayo ay napatawad ng Panginoon. Sa Old Testament, makita po natin sa aklat ng Leviticus, ang kanila pong ginagawa nung panahon po na yon ay ito: for the life of the flesh in the blood that I have given aid to you to make atonement. Yung pong atonement sa Hebrew ay kapar, or ibig sabihin ay cover for yourselves. It is the blood that makes atonement for one's life. Ang mga pari o saserdote ay minsan sa isang taon pumapasok sa daang mabanal-banal na naghahandog po sila ng hayop. At yun po ay ginagawa po nila na para mapatawad sa pagpapatawad ng kanilang kasalanan. Ganyan po yung ginagawa po nila. Ang salitang atonement ay kapar. Kaya po yung kapar, ang sabi ron, ibig sabihin cover. Sa isang buong taon ng kanilang pagkakasala ay mayroong dugo na ihahandog at yung dugo po na ay magko-cover. Iko-cover lang yung kasalanan. Na-coveran. Yan po yung atonement for one's life. Yan yung ginagawa. Yan yung basis ng kapatawaran ng Old Testament. Pero ngayong New Testament, ano yung ginawa po ng Panginoon para sa atin? Ang ginawa po ng Panginoon sa Hebrew chapter 9:22, sabi niya, in fact, the law requires that nearly everything be cleansed with blood. Lahat ay nililinis ng dugo. And without the shedding of the blood, there's no forgiveness. Kapag walang pagbubuo ng dugo, ay walang kapatawaran. Kasi napakahalaga na mayroong pagbubuo ng dugo, yun yung requirement. That is the basis of our forgiveness. Pagka po tayo ay pagkatao nagkasala ng panahon po na yun, kailangan magpatay ng hayop para sa ikipagpapatawad ng kasalanan. Yan po yung ginagawa nung
Testament at yan yung ginawa ng Panginoon Jesucristo ngayong New Testament. Kaya without the shedding of the blood, there is no forgiveness. That is the basis. Yan yung basihan. Sa Old Testament, nakikita natin yung kwento. Sino po yan? Si Cain at saka si Abel. Alam po natin yung istorya. Pinalagdan ng Diyos si Abel. Samantalang si si Cain ay hindi. Kasi, bakit po? Sapagkat ang kinandog ni Abel ay may buhay, may dugo. Yan yung kapatawaran, yung papatawad ng kasalanan. May dugo yung kanyang hinandog. Yung hinandog naman ni Cain, mga gulay, gawa ng sarili niyang pagod, lakas, sapagkat sa isang magsasaka. Yan pumapasok ang iyong gawa at ang ginawa ni Kristo. Napatawad ka, saan? Sa ginawa ni Kristo. Hindi sa iyong gagawin, hindi sa iyong kabutihan, hindi sa iyong karunungan, at hindi sa iyong sa mga ginagawang pagkakawang-gawa. Iyon ay larawan ng paghahandog ni Cain. Alam natin ang istorya, hindi siya kinalugdan ng Diyos. Samantalang si Abel ay ginawa ng Diyos sapagkat si Abel ay naghandog ng may buhay, dugo ang tumigis. Doon siya nalugod. Yan ay larawan ng paghahandog ng Panginoong Hesus at paghahandog ng panunayang kung paano patawad ng kanilang mga gawa. Sapagkat ang sabi po ng Biblia sa Ephesians 1:7, in Him we have redemption through His blood, referring to Jesus Christ. In Him, referring to Jesus Christ, we have redemption, brought His blood, the forgiveness of sin. May dalawa pong salita dyan, redemption and forgiveness. Sapagkat yung dalawa po na yun, dalawang magkaibang salita, pero parehas ang meaning. In accordance with the riches of God's grace. Yan po yung ginawa po ng Panginoon, redemption through His blood, the forgiveness of sin. Para magkaroon ng kapatawaran, ang ginawa ni Kristo ay inalay niya yung kanyang sarili, yung kanyang buhay, yung kanyang dugo ay tumigis. Yun po ay basis of our forgiveness. Ang kapatawaran po ba ay dahil sa ginawa natin? Hindi. Dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya tayo ay napatawad. So that is the basis. Number 2, the extent. Forgiveness. Pangalawa, the extent. Ano po yung sabihin ng the extent? Yung lawak ng kapatawaran. Hanggang saan po ba yung sakop ng kapatawaran ito na ginawa ng Panginoon para sa atin? Sabi ng Hebreo 9:12, He did not enter by means of the blood of goats and calves, but He entered the most holy place once for all by His own blood, thus obtain eternal redemption. Ano po ang extent ng ating kapatawaran? Eternal redemption. Ibig sabihin, walang hanggan yung extent ng kapatawaran. Sabi po na sa salita ng Diyos, once for all by His own blood, by the blood of Jesus Christ, thus obtaining eternal redemption. Yan yung ginawa ng Panginoon para sa atin, eternal redemption. So yung base, yung po palang extend ay malawak. Kaya extend. Bakit? Sapagkat eternal redemption yung ginawa ng Panginoon para sa atin. Tingnan nyo, sabi yan, yung eternal redemption ay nasa ayon, sabi ng sa Greek ay ion lustrosis. Ang ibig sabihin po ng ion lustrosis ay eternal payment. Ibig sabihin, paid eternally. Eternally redemption is equal to eternal forgiveness. Yan yung ginawa ng Panginoon para sa atin. Masaya po ba kapag ikaw ay may kinuhang
tapos ay cash. O mas masaya pag hulugan? Mas masaya kapag cash yung kinuha natin, wala kang iintindihin. Pag kumuha ka ng hulugan, pagkahulog mo, may problema ka na naman. Yung pambayad uli nun, susunod na buwan. Pero yung ginawa ng Panginoon, paid eternally. Eternal redemption is equal to eternal forgiveness. Hindi hulugan, hindi installment yung ginawa ng Panginoon, paid it all. Amen. Yan yung ginawa po ng Panginoon, eternal redemption. Ibig sabihin, malawak yung ginawa ng Diyos. Obtain, nasa aorist tense. Yung pong obtain ay nasa aorist tense, ibig sabihin, past tense. Yung obtain na sinabi ng binasa natin, once for all, He by His blood, by His own blood, thus obtaining eternal redemption. Yung pong obtain or obtaining ay nasa aorist tense sa Greek. Ang ibig sabihin ng aorist tense ay past tense. Eurisko. Eternal redemption, eternal forgiveness, paid eternally. Wala kang utang sa Diyos sapagkat bayad ka ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Sino gusto magbabayad ba ng kanyang utang? Yung bang may utang ako, kailangan ko mag-enroll. Kailangan ko magpakapagod sa paglilingkod sa gawain. Sapagkat may utang ako. Para patawarin ka lang, masyadong ginagawa kong sakripisyo. Pero yung ginawa po ng Panginoon sa ng Bible, eternal redemption, eternal forgiveness, paid eternally. Ano po yan? Paid in full. Wala tayong utang sapagkat tayo'y bayad na at pinili ng dugo ng Panginoon Jesucristo ang ating mga pagkakasala. Jesus paid it all. Pinayanan ng Panginoon ang lahat ng ating pagkakutang. At dahil tayo naglilingkod sa Diyos sapagkat pinatawad tayo ng Panginoon sa ating mga utang. At yun ay isang pagsusukli-sukli lang naman sapagkat hindi naman talaga natin masusuklian yung ginawa ng Panginoon para sa atin. Ngayon, what does the completely forgiven means? Ano po may ibig sabihin na ikaw ay completely na pinatawad na ng Panginoon? Ano po ang ibig sabihin na tayo ay completely na pinatawad ng Diyos? It means that all sins, nakinig pong mabuti, it means that all sins, past, present, and future, are forbidden by God. Pinatawad ng Diyos ang ating nakaraan, kasalukuyan, at ang mga susunod pa na pagkakasala ay bayad na ng dugo ng Panginoon Jesucristo. Sapagkat once and for all, nagbayad ng Diyos. Hindi pa nagkasala tayo sa mga susunod, ay mamamatay na naman si Kristo para sa atin. Hindi na po mangyayari yun. Bayad na ang ating mga pagkakasala dahil sa dugo ng Panginoon Jesucristo. Ang kanyang dugo ang inalay, sabi ng Bible, once for all. Sabi ng Bible, the forgiven by God through the finished work of Christ on the cross. Si Jesus ang siyang tumapos. Bakit po ba kailangan tayong mapatawad sa ating mga kasalanan? Sapagkat tayo po ay mayroong taglay na kasalanan. Sabi po ng Bible sa kanyang salita, nasa tiyan pa lang tayo ng nanay natin, ay meron na tayong kasalanan. Kaya mahalagang maunawa natin, ano ba yung pinatawad sa akin ng Diyos? Eh yung kasalanan po natin. Dapagkat yung kasalanan po natin, wala pa man tayong nagagawang pagkakasala, may kasalanan na tayo. Yung pambata na yan, pinagawa pang kasalanan yan. Nasa tiyan na yan, pinagawa pang kasalanan na yan. Wala. Kaya ang isang tao na may kasalanan ay natural na makagawa ng kasalanan sapagkat siya ay may kasalanan na. Bakit po ba tumatawag yung aso? Sapagkat yun yung aso. Hindi pa pwedeng mag-meow. Meow, 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 meow. Hindi mo pwedeng mag-ganun yung aso. Sapagkat natural at likas sa aso na siya ay tumahon. Amen. Bakit tayo nagkakasala ang tao? Sapagkat
natural tayong magkasala sapagkat tayo ay may taglay na kasalanan. Ang tao ay natural na magkasala. Huwag ka na magtaka kung bakit yung bata nagmura, kung bakit yung bata ay nagsinungaling, sapagkat siya ay may taglay na kasalanan. Natural yun. Kaya kailangan ang kapatawaran galing sa Diyos para mahugasan yung ating kasalanan na namana sa ating mga ninuno. Sabi ng Bible, Colossians 3:13, when you were dead in your sins and in the uncircumcision of your sinful nature. Ano po yung meron tayo? Sinful nature. Meron po tayo nga. God made you alive with Christ. He forgave us all our sins. Tingnan niyo mo ha, nung tayo ay patay dahil sa ating mga pagsalangsang sa Diyos, dahil sa ating likas na magiging makasalanan, ano ang ginawa ng Panginoon? Binigay si Kristo para mapatawad ang ating mga kasalanan. He forgave us all our sins. Pag siya sinabing forgave, past tense, present tense o future tense? Past tense. Malinaw po sa inyong mga Bible, sa Biblia. He forgave. Ibig sabihin, napatawad na. Alin? Some? Many? Some sin or many sin? Ano pa sabi? All. Pag po ba sinabing all, lahat? Ang sabi po na salita ng Diyos, dahil ni Kristo, pinatawad ang ating mga kasalanan. He forgave us all our sin. Hindi sinabing He forgave us many sin. Hindi sinabing He forgave us some sin. Ang sinabi ay, pagka all, sana all. Di ba sinasabi? Sana all. Eh, ginawa na ni Kristo yan. Lahat. Lahat ay pinatawad. Ano po yan? Tingnan po ninyo. Tandaan niyo yung verse na yan. He forgave us all our sins. Yung forgave, nandun sa salitang kalisumay. Greek word. At yung kalisumay ay nasa aorist tense. Ibig sabihin, past tense. Forgiveness is a gift already given. Mahalagang maunawaan po natin ang kapatawaran nating mga kasalanan ay isang regalo mula sa Diyos. Hindi ito pinagpapaguran, binigyan ng sakripisyo, o mga gawa natin. Ang forgiveness ay isang regalo ng Diyos. All, yung pong salitang all, sa Greek word ay panta. Ibig sabihin, all pa rin. Means all. It's not some, not many. Sabi, but all. Not some. Past sin, past and present, past, present, and future. Sabi ng Diyos, all our sins are paid. Binayaran ng dugo ng Panginoon Jesus ang ating mga kasalanan. Fully. Kapag po babayad, masaya. At kapag babayad, masaya dapat. At mukhang malungkot yata kayo. Di ba kapag bumili ka ng bahay, bayad, kompleto, nasa iyo titulo. Masaya po ba yun? Ano mas masaya, yung complete payment or yung meron ka lang down payment? Yung installment? Si Kristo hindi nag-down payment. Kasi kung nag-down payment lang siya, babalik siya ulit, mamamatay na naman siya sa krus. Magbabayad na naman kasi tapos na naman pala yung kanyang ginawa. Hindi ganun yung ginawa ng Panginoon. Ang ginawa ng Panginoon Kristo, pay. Ito. Lahat ay bayad. Kaya tayo ay masaya. Kaya nang tanggapin natin yung kapatawaran ng Diyos sa ating napakasaya natin. Share tayo ng share sa mga tao. Alam mo, napakabuti ng Panginoon. Tanggapin mo ang Panginoon sa iyong buhay sapagat napakabuti ng Panginoon. Di ba share po tayo ng share sa Diyos? Sa tungkol sa Panginoon, sa ibang tao? At yung kagalakan po natin, ang
lang, nandito ka na. Sa sobrang saya mo. Tama po ba? Tapos sabi mo, tagal naman maglinggo, gusto ko linggo na naman. Naranasan niyo po ba yun? Kasi nga, pag naranasan mo yung totoong kapatawaran ng Diyos, masaya. Ganyan po. Forgiveness, ano ba yung basis? Ano ba yung pangalawa? The basis, the extent. Ibig sabihin, yung basihan ay ginawa ni Kristo at yung extent ay all, lahat. Ano po yan? The extent of forgiveness is eternal, past, present, and future. Past, present, and future. Your past, present, and future sins are fully paid by Jesus Christ. Pangatlo, the result. Kung merong basihan, kung merong extent, kung gaano kalawak, kailangan may result. Hindi pwede na walang result. Tingnan po natin. Ano po yung resulta? Unang resulta, reconciliation. Ang tao po ay nahiwalay sa Diyos nung kung nagkasala si Eva at si Adan. Nahiwalay sa Diyos. Nang si Kristo ay dumating, binayaran ang lahat ng pagkakautang, ang ginawa, ang naging resulta, reconciliation. Kaya malaya tayong sumampa sa Diyos, nakakasamba tayo sa Panginoon ng totoo, sa Espiritu Totohanan, sapagkat sa ginawa ng Panginoon, nagkaroon ng reconciliation. Ano po ang sabi ng verse? Once you were alienated from God and were enemies in your mind because of your evil behavior. But, sabi niya, but now, He has reconciled you by Christ's physical body through death. Dati tayo malayo sa Panginoon. Dati ang ating mga galawa ay hindi maganda, hindi maayos. But now, He has reconciled you by Christ's physical body through death. Sa pagkamatay ng Panginoon Kristo sa krus ng Kalbaryo, nagkaroon ng reconciliation ang tao at ang Diyos. Ang tao at ang Diyos Ama ay nagtugma dahil sa ginawa ng Panginoong Jesucristo. That is the result. Kaya makakatawag tayo sa ating Amang Diyos, sa Diyos ng Ama ko, Abba Father, to present you holy in His sight, without blemish, and free from accusation. Hindi ka na pwedeng akusan, makasalanan ka. Pinatawad ka na ng Diyos. Wala na mag-aakusa sa sayo na sasabihin, yung mga nakaraan mo, pinatawad ka na ng Diyos kasi numaling ng demonyo kapag ka binabanggit pa yung mga nakaraan mong pagkakasala. Ngayon kay Kristo, ikaw ay holy in His sight and without blemish. Yan yung ginawa ng Panginoon. That is the result. Ano pa? Pangalawang result, transformation. Ang taong tinubos, ang taong pinalaya ng Panginoon, ang taong nakakilala kay Kristo, hindi po pwede na walang transformation. Kaya, faith, yung isang Kristiyano raw kuno na nagsasabi, pero walang transformation sa kanyang buhay. Hindi na bago yung kanyang buhay. Kailangan merong pagbabago kasi that is the result. Nung po bang tinanggap natin yung pag-ibig ng Diyos, yung biyaya ng Diyos, yung kapatawaran mula sa Diyos, lalo nga tayo nag-enjoy na magkasala sa Diyos? Hindi. Lalo nga tayo lumapit sa Diyos eh. Tapos pag nakagawa ka kagad ng isang bagay na hindi maganda, masyado conviction mo. Dahil mayroong transformation. Sabi yan, He said to her, ito po yung kwento. Ito po yung kwento na yung babaeng si Maria Magdalene dinala sa Panginoon, nahuli sa Panginoon niya, sabi ng mga nagdala. Sabi ng Panginoon Jesus, kasi gusto yung patuhin ng isang mga tayo ng tao ito. Sabi ng Panginoon Jesus, He said to her, Woman, where are those accusers of yours? Nasaan yung mga accuser mo?
Has no one condemned you? Sabi ng Panginoon. Sabi niya, no one, Lord. And Jesus said to her, neither do I condemn you. Go and sin. Go and sin. Hindi sinabi ni Jesus, ako man, hindi kita hindi kita hahatulan, kaya go and sin pa more. Ganun po ba nakalagay? Ang sinabi ni Jesus doon sa babae, hindi rin kita ikukundem. Go and sin no more. Wala na. Pinatawad siya ng Panginoon. Ano nangyari sa babae ito? Kung susundan natin yung istorya ng babae yan, yan yung babae na pumunta sa bahay ng isang Pariseo na si Simon at binasag yung kanyang pabango. Binuhos sa paa ng Panginoon at kinuskus ng kanyang buhok. Siya yun. Bakit po? Ang taong napatawad ng Diyos, grabing magbigay at grabing maglingkod sa Diyos. Amen. Ano ginawa niyang paglilingkod sa Panginoon? Sunod-sunod na siya sa Panginoon. Ano ginawa niyang pagbibigay sa Panginoon? Isang taong sweldo. Yung pabagong pinasa niya, ibinigay niya sa Panginoon. Sa ibinuhos, sa paalam. Kaya sabi niya kay Simon, pumasok ako sa bahay mo, hindi mo malang hinugasan mo pa ako. Eh, kustumbre sa Israel nyo. Kapag kabisita ka, kailangan hugasan mo yung, tapos punasan mo ng tuwalya. Lagyan mo ng langis. Ang gusto. Pero, sabi niya, hindi mo aking ginawa lahat, pero yung babae na to, ginawa niya. Kaya sabi ni Jesus, tandaan niyo, ang pinatawad ng malaki kung magmahal. Ang pinatawad ng kaunti lang kung magmahal. Sa bagong salin, ang pinatawad ng malaki kung magbigay. Pero ang pinatawad ng maliit kung magbigay. Kaya, ang tanong ko, gaano ba pinatawad ng Diyos sa'yo? Kaya sabi ng babaeng ito, nung siya po ay nakakilala sa Panginoon, nagkaroon ng transformation. Hindi pwede na ikaw ay nasa Diyos, walang transformation. Hindi pwede na sabi mo, tinanggap mong pag-ibig ng Diyos, ang pagbiyaya ng Panginoon, ang kapatawan sa Diyos, tapos yung buhay mo, hindi nagbabago. Meron pong transformation. Sabi ng Korinto, when someone become a Christian, they become a brand new person inside. Kapag ang isang tao ay naging Kristiyano, ang sabi ng TLD version, bago na ang kanyang pagkatao. Inside. Kasi nga po, ang nabago, alin? Ang unang nabago? Inside. Alin po yun? Spirit. We are already like God in our spirit. Sapagkat yung spirit po na yon ay galing sa Diyos. Kaya ang sabi ng salita ng Diyos, when someone become Christian, he become a brand new person inside. He is not the same anymore. A new life has begun. Meron siyang pagbabago, merong transformation. Yan yung nangyari kay Zacchaeus. Ano nangyari kay Zacchaeus nung makilala si Kristo? Nabago rin yung buhay, naging mapagbigay din. Di ba sabi niya, Lord, nung inangyayari sa bahay, kaya punta ako sa bahay mo. Nung nasa bahay kami, Lord, kalahati ng kayamanan ko, pamimigay ko sa mahirap. Kung hindi dinaya ako, 4 na beses ko ibabalik sa kanya. That is the result. May transformation. Kapag ang isang tao may totoong nakakilala sa Panginoon, hindi pwede na walang transformation. Kasi madaling mag-Kristyanuhan. Sabihin mo lang sa pangalan, Kristiyano ako. Pero mayroon pasisimula ngayon ng gawa. Kasi po, sabi po na sa ng Diyos, and to put on the new self. Ano po yung new self?
born-again spirit, created to be like God and true righteousness and holiness. Ano daw po yung ating bagong spirit, yung na born again? Ano ang katulad? Created to be like God. Kaya yung ating spirit is already like God. Yung ating soul is on the process. At yung ating body is on papunta pa rin sa glorification. Kasi nandito pa tayo sa ito. Sabihin, mayroong transformation na binabanggit ang salita ng Diyos. Hindi pwedeng wala. Hindi pwedeng sabihin na Kristiyano lang sa labi, pero yung gawa hindi umaakto. Kaya, ano po ba kayo? Pastor, bakit simba naman ng simba siya, pero tingnan niya yung buhay niya? Hindi lahat na pumasok ng garahe, kotse. Lahat ulit ba may garahe at kotse na nato? Meron ding dagaron. May ibis din doon. Hindi lahat ng nasa loob ng church ay totoong Kristiyano. Meron iba nagkikristyanuhan. Kapag walang verse, hindi tayo obligado maniwala. Papakitaan natin ang verse. Sabi po ni Jude ay ganito. For certain individual whose condemnation was written about long ago, okay, secretly, they are ungodly person who pervert, namamatay-matay ng ating ano yan. Pakibasa po. They are and deny Jesus Christ, our holy, sovereign, and Lord. Tingnan niyo po ito. Ano po yung sinasabi niya? Ungodly people. Nandyan sa kasama niyo, ungodly people. Pervert the grace of our Lord into license for immorality. Sinasabi, meron akong biyaya ang Diyos sa akin, kaya okay lang na gawin ko ito. Anong ginagawa? Immorality. Hindi mo asawa, sinasamahan. Ano pa? Ano ba immorality na ginagawa? Mga kasalanan na hindi mo dapat ginagawa. And deny Jesus Christ for our sovereign. Tingnan niyo po yung sinasabi ng New Living Translation. I say this because some ungodly people, ano ang tawag ni Jude? Ungodly people have wormed their way into your churches. Pumupunta ng church, pumapasok sa church, but saying that God's marvelous grace allow us to live immorality life. Sinasabi po nila yan. Pinipilit kung ano yung pinangangatwiran, kung ano yung kanyang kagustuhan. Hindi inaanayunan kung ano yung sinasabi sa Diyos. Kaya kailangan kapag nakakilala kay Kristo, merong transformation. Hindi pwede na walang transformation. Pinipilit na magbago. Na mabago ng biyaya ng Diyos. Kasi ang pagbabago naman natin ay ayon sa biyaya ng Diyos, yung tutulak sa atin para mabago tayo. Kaya po, the result, reconciliation, transformation, and pangatlo, ano pang result? Jubilation. Ang totoo nakakilala kay Kristo, nagdiriwang, masaya. Ano po yung jubilation? Romans 4:7-8. Bless, yung pong salitang bless, makarios. Blessed are those who transgression are forgiven, whose sins are covered. Yung pong binanggit na salita dyan ay whose sins are covered. Parang tinakpan lang yung kasalanan. Basahin po natin sa CEB. What a blessing when God forgives us sins and our evil deeds. What a blessing when the Lord erases our sins.
from His book. Hindi lang covered. Ano pa sinabi? Erase. Burado. Kaya dahil burado na ang ating kasalanan, pinatawad na ng Diyos, kailangan magsaya sapagkat yon ang ugali ng mga tao na nakatanggap ng kapatawaran mula sa Diyos. Ano po yan? Yung pong reconciliation, transformation, jubilation is the result of our forgiveness. Dahil tayo napatawad din ng Panginoon, dahil tayo ay pinatawad ng Diyos sa ating malaking kasalanan, hindi pwede na walang resulta sa atin. Yung ginawa ng Panginoon. Amen. Ngayon, forgiveness. Ano po yung forgiveness? Ano po yung apat na po na yan? Ay tatlo po na binanggit po natin muna. The basis, the extent, and the result. Ano po yung the basis? The basis, the shedding of the blood. Yan ang basihan ng ating kapatawaran. The extent. Ano po yung extent? Gaano kalawak? Eternal. Pangatlo, the result, reconciliation, transformation, and jubilation. Pang-apat, the response. Ano po yung response? Hindi pwede na may resulta, kailangan may response. Yung ginawa ng Panginoon sa atin, hindi pwede na walang response. Kapag may text, may chat, may reply. Kapag may ginawa sa'yo, may reaction. Tama po ba? Hindi pwede po yan. Kailangan yung ginawa ng Panginoon sa atin, hindi pwede na walang bunga. Yung tinanggap nating biyaya sa Diyos, yung tinanggap nating pag-ibig sa Diyos, yung tinanggap nating kapatawaran sa Diyos, hindi pwede walang bunga sa atin. May bunga po yan. Ano po yung response? Bigyan ko po kayo. Yung response natin, life application na. Life application. Anong life application sa ating response? Always be thankful for your forgiveness. Lagi mong pasalamatan ang Diyos dahil pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Lagi mong, tanong ko sa inyo, kailan niyo po huling pinasalamatan ang Diyos dahil pinatawad ka? Kasi lagi natin pinasalamatan, thank you for the blessing. Kailan mo huling pinasalamatan ng Diyos dahil pinatawad ka niya? Always be thankful for your forgiveness. Kaya kapag nagpe-pray ka sa Diyos, ano sasabihin mo? Lord, salamat, pinatawad mo ako sa aking mga kasalanan. Salamat sa iyong pag-ibig. Yan yung ginawa ng Panginoon para sa atin. By actively showing our thankfulness, we honor the gift of forgiveness and allow it to positively influence our daily interaction and spiritual practices. Ano po ang sinasabi para atin? Always be thankful for your forgiveness. Lagi mong pasalamatan yung ginawa ng Panginoon para sa iyo. Yung kapatawaran na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Lagi nating i-honor ang Diyos sa ating mga buhay sa ginawang kapatawaran ng Diyos para sa atin. Pangalawa, show how His forgiveness has changed you. Ipakita naman po natin kung paano tayo pinatawad ng Diyos. Pakita natin yung binagong buhay. Resulta. Response para sa ginawa ng Panginoon para sa atin. Show how His forgiveness has changed you. Yung kapatawaran ng Diyos nagbago para sa atin. Yung pagpapatawad ng Diyos, yun yung nagbabago sa atin. Yung pag-ibig ng Diyos, yun yung nagbago sa atin. Kaya ito ay nakikita. One of the sure changes that forgiveness has made in you. In that, ano po yun? You have become a generous person. Natanggap mo yung kapatawaran galing sa Panginoon.
ang resulta na ikaw ay nagkakaroon ng pagbabago. Changes. Ano po yung changes? Naging ikaw ay mapagbigay. That is the result. Kagaya ng sinabi ko kanina sa Sakay at saka si Magdalene. Ano ba yan? Andyan. Nagkaroon ng resulta. Pinakita nila sa kanilang gawa yung kanilang pagbabago. Pinakita po ba nila yung kanilang pagbabago sa gawa nila? Si Sakeo, pinakita niya sa kanyang gawa. Si si Magdalene, pinakita sa kanyang gawa. Kasi nga po, show how His forgiveness has changed you. Ipakita po natin kung paano tayo nabago ng biyaya ng Diyos, ng pag-ibig ng Diyos, ng kapatawaran ng Diyos sa ating buhay. Ano pa po sabi niya na? Forgive others as the Lord forgive you. Forgive others as the Lord forgive you. Dahil pinatawad tayo ng Panginoon, magpatawad ka rin. Hindi pwede na meron kang sama ng loob, tapos natanggap mo yung biyaya ng kapatawaran galing sa Panginoon. Kung natanggap mo yung biyaya ng kapatawaran galing sa Diyos, mapagpatawad ka na rin sapagkat ang umiiral sa iyo ay pag-ibig na nanggagaling sa Diyos at yung tinanggap mo galing sa Diyos. Kasi po makapagbibigay lang naman po tayo ayon sa tinanggap po natin. Hindi naman po tayo makapagbibigay nang hindi natin tinanggap. Hindi ka makapagbibigay nang wala ka. Ang makapagbibigay ka lang kung ano yung meron ka. Amen? Kung ano yung meron ka, yun lang yung kaya mong ibigay. Pero kung wala ka, hindi mo maibibigay. Kaya mo nga ako, friends, bigyan mo nga ako ng kotse. Wala ka siya nun eh. Paano yung ibibigay? Ang ibibigay lang niya, yung kaya niya ibigay. Siguro sasabihin niya sa akin, pastor, sa piyesta ng bayan, bibili kita. Tinanggap natin yung kapatawaran, yung pag-ibig ng Diyos, yung biyaya ng Diyos, yun din yung kaya nating ibigay para sa ating kapwa. Kasi yun yung mayroon tayo. Kaya kung ano yung mayroon ka, yun lang yung kaya mong ibigay. Ngayon kung hindi ka makapagpatawad, baka wala kang kapatawaran pa. Kasi yung kapatawaran na galing sa Diyos, yan yung magre-resulta para mapatawad mo rin yung kapwa mo. Yung biyaya na galing sa Diyos, yan yung magiging resulta para maging generous ka. Para maging mapagbigay ka. Lahat ng ginagawa natin ay resulta lang ng tinanggap natin sa Diyos. Sapagkat wala naman talaga tayo totally. Lahat ay galing sa Diyos. Amen po ba? Sino naniniwala lahat ng meron sa Kanya galing sa Diyos? Kapag ganyan yung pananaw natin, wala tayong ipagyayabang at ipagmamalaki at ang lagi nating i-honor sa ating mga buhay, walang iba, kundi ang biyaya at pag-ibig ng Diyos sa ating mga buhay. Tingnan niyo po. Forgive others and the Lord forgive you. As we recognize the depth of God's mercy toward us, we are transformed to become more forgiving people ourselves. Nagiging mapagpatawad tayong mga tao. Sabi po niya, forgive one another. Forgive as the Lord forgive you. Magpatawaran tayo sa isa gaya ng patawad ng Diyos sa atin. Pang-apat na clarification. See yourself forgiven and changed. Tingnan mo yung sarili mo na napatawad na. At tingnan mo yung sarili mo, baka hindi pa rin babago. Kailangan na bago yung ating buhay. Forgiven and changed. Kailangan yung ating buhay makikita yung biyaya ng Diyos na bago. Yung biyaya ng Diyos, nagbago sa atin. Hindi natin ginagawang lisensya yung biyaya ng Diyos sa atin. Sabi nila, may lisensya na ako. Anong lisensya mo? Gumawa ng masama. Bakit? Tumanggap ako ng biyaya. Yung ba yung kapalit ng tinanggap mong biyaya? Halimbawa, binigyan ka ng LTO ng lisensya. Pwede mo naman pagbabanggain yung mga kasunod mong sasakyan. Kung tumanggap ka ng kapatawaran galing sa Diyos, at
Ano ang resulta nito? Pagpapatawad din sa kapwa. Kung tumanggap ka ng pag-ibig galing sa Diyos, ang resulta nito, pagmamahal din sa kapwa. Kung tumanggap ka ng biyaya galing sa Diyos, ang resulta nito, biyaya rin para sa kapwa. Kasi kung ano yung tinanggap natin sa Diyos, yan ang magmamanifest sa ating mga buhay. Kaya see yourself forgiven and changed. Amen. Yung ating mga buhay, nakita natin na bago. Sa Bible din, istorya, alam niyo yung istorya na to. Yan po ay celebrate your forgiveness and be happy. Ito po istorya. Yung the return of the prodigal. Di ba itong prodigal son, alam natin yung istorya niya? Kinuha yung kanyang mana, nagpakasasa sa kanyang buhay, nagpakasaya. Dumating yung panahon na nagdalita na siya, hirap na siya, namasukan na siya sa baboyan. Ibig pagkain ng baboy, gusto niya nang kainin. Pero sabi niya, babalik ako sa tatay ko. Bumalik siya sa kanyang tatay. Nung bumalik siya sa kanyang tatay, yung kanyang script, nasasabihin na, tatay, nagkasala ako sa Diyos at sa inyo, hindi mo lang ako malibig. Ay hindi niya nasabi. Sapagkat patakbo siyang niyakap, payakap na pinuntahan ng kanyang tatay. At sabi niya, magmadali magsaya. Sa panahon ito nawala, namatay, balik-balik na buhay. Nawala ko yung nasa buhay. Yun yung celebration ng kapatawaran ng Diyos. Yan yung picture na yung taong napatawad ng Diyos, nagdiriwang, nagsasaya. Eh ano yung picture ng nakapamewang sa likod? Nakita niyo ba ba yung nakapamewang sa likod? Ano yung picture na? Kaya ang picture niyan, yan yung mga relihiyon na kinukontrol ang tao. Na para mapatawad ka, gawin mo to, gawin mo to, gawin mo to, gawin mo to. Napakarami mga dapat gawin para patawarin ka. Picture ng relihiyon na dumadama sa isang tao. Napalaya ni Kristo, dinakma naman ng relihiyon. Ano nangyayari? Kapag niya ginawa mo yung ganito, ganito ang mangyayari. Kapag hindi mo ginawa ito, ganito ang dapat na mangyayari sa iyo. Yun yung nangyari. Sa halip na magsaya, nakakilala sa Panginoon, hinuhusgahan ng mga religious leader, mga relihiyon. Ganyan po yung nangyari. Kaya sabi niya, buhay po. Siguro, kaya sa nakagan, buhay po pala to. May kaagaw na naman ako sa yamang tatay ko. Ganyan siguro yung nakikita niya. Samantalang siya naman daw, lingkod ng lingkod sa tatay niya, kaya pagpatay lang ng isang luya, petabang kambing, hindi mangyari. Nagseselos. Ano po yung pinipicture ko? Ito ay resulta ng buhay na nagbago. Buhay na nakakilala sa Diyos. Buhay na nakaramdam ng pagmamahal, biyaya ng Diyos. Yun namang isa ay resulta ng ayon sa kanyang mga ginagawa. Di ba? Pinangalandakan niya yung kanyang ginawa. Naglilingkod ako sa iyo, tatay. Ang dami kong mga ginawang mga bagay. Pero bakit hindi mo na ako pinagpatay? Resulta po ng gawa ng mga ng relihim niyan. Hindi natakot. Dahil ako ay kay naglingkod, dapat ganito ginawa mo sa akin. Ako ay kay ganito, dapat ganito ginawa mo sa akin. Lagi po natin alalahanin lahat ng meron tayo, hindi dahil sa ating paglilingkod at ginawa, ito ay dahil sa biyaya ng Diyos sa atin. Alam niyo po mga kapatid, ano resulta ng ating mga paglilingkod? Bakit tayo naglilingkod sa Panginoon?
Yan ay resulta na tinanggap natin biyaya sa Diyos. Tinanggap natin kapatawaran sa Diyos. Tinanggap natin pagmamahal sa Diyos. Dahil tinatawad ka, minahal ka, binayaan ka ng Diyos, kaya ka naglilingkod sa Panginoon. Naglilingkod ba tayo para pagpalain ng Diyos? Pinagpala na tayo ng Diyos. Dahil kay Kristo. Ano bang pagpapalaan hanapin natin? Material na bagay? Mawawala yan. Kaya tayo naglilingkod sa Diyos dahil ang Diyos ay nawa ng tayong pinagpala, nawa ng tayong biniyaan, nawa ng tayong pinatawad, at tayo ay minahal ng Panginoon. At lahat ng ginagawa natin sa kaharian ng Diyos ay resulta lang ng tinanggap natin sa Panginoon. At alam niyo po, hindi po natatapos doon. Darating ang araw, lahat ng ginagawa natin sa Panginoon, ano sabi ng Diyos? May reward. Lahat ng ginawa mong sakripisyo, paglilingkod sa Diyos, sa kaharian ng Panginoon, pagbibigay mo sa kaharian ng Diyos, lahat po yan rewarded. Iba po yung reward, iba yung regalo. Kailangan po natin maunawaan po yun. Ang kapatawaran ay regalo, ang buhay na walang hanggan ay regalo. Wala pa tayong ginagawa. Ngunit kung sandaling tanggapin natin ang mga biyaya ng Diyos na ito at regalo ng Panginoon ito, at tayo naglilingkod sa Diyos, meron pa tayong tatanggapin reward sa Panginoon. Yan po ang sinasabi po ng salita ng Diyos. Lahat ng tinanggap, lahat ng sabi ng Panginoon, lahat ng ating ginawa ay susunod sa atin sa langit. At lahat po na yan ay merong gantimpala sa Diyos. Hindi pwede walang gantimpala. Amen po ba? Amen. Sino po gusto ng gantimpala sa Panginoon? Amen. Maglingkod po tayo. Patuloy nating paglingkuran ng Diyos, may gantimpala sa Panginoon. Ang buhay na walang hanggan ay hindi nakuha sa paglilingkod, which is the gift of God, regalo ng Diyos. Kaya tayong lilingkod, ito ay merong gantimpala sa Panginoon. I tell you that in the same way, there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents. Kapag ka mayroong isang makasalanan nag-repent, nagbalik loob sa Panginoon, nagkakaroon ng rejoicing. Sabi ng Bible, 1,000 of angels rejoicing in heaven. Ang hell ay nagtiriwang, sasaya sa kalangitan dahil sa isang kaluluwa na nagbalik loob sa Diyos. Kaya, ano sinabi natin? Celebrate your forgiveness and be happy. Maging masaya. Kaya ang buhay Kristiyano, totoo naman, masayang tunay. Kung na-appreciate mo ang pag-ibig, ang kapatawaran at biyaya ng Diyos, masaya. Pero kung hindi mo na-appreciate at ang high-spirit mo, wala ako nun, wala ako nito, wala ako. Kaya kung mag-pray ka na lang, Panginoon, Panginoon. Hindi na Panginoon. Kasi ang lagi mong hinahanap, wala ka. Paano makikita? Wala nga. Kaya ang mangyayari, puro magreklamo na lang, hindi mo na makuha mag-rejoice. Hindi mo na makuha magpasalamat sa Panginoon. Kasi ang nakikita ay wala. Paano ka mag-celebrate? Dapat ang resulta, ang aplikasyon nito sa ating mga buhay, celebrate your forgiveness and be happy. Maging masaya. Celebrate your forgiveness. Kaya ang Kristiyano totoo, masayang tunay. Amen. Amen. Tinawin ka tabi mo. Masaya ka? Magsaya ka. Bumili ka ng ice cream. 1 litro. Tapos kainin mo. Lahat. Pag sinabi sa'yo, ba't kinain mo lahat? Masaya ka. Sapagkat tinatawag ng Panginoon. Bumili ka ng cake. Magsaya ka. Pag tinanong sa'yo, pag bumili ka ng cake, ano meron? Masaya ako. Sapagkat tinatawag ako ng Panginoon. Hindi po ba masaya na wala kang utang? Dahil tinapos na ni Kristo lahat ng utang na meron tayo. Kaya kung may panahon mag-travel ka. Sumakay, bumili kang ticket. Pumunta ka ng Cebu. Pumunta ka ng Boracay.
ako'y magsasaya sapagkat pinatawad ako ng Panginoon. Amen po ba? Kailangan po ba natin i-enjoy yung ginawa ni Kristo para sa atin? I-enjoy po natin yung ginawa ng Panginoon Jesus sa atin. Sayang naman pag hindi natin in-enjoy. Yung mga problema, meron, pero dumadaan lang po yan. Huwag mong pagtuunan ng pansin. Sapagkat pag pinutan mo ng pansin, entertain mo yan, di alis yan. Bisita mo na sa bahay, entertain mo, di alis yan. Pakakain mo pa perienda, hindi nalalong di alis yan. Ibig ko sabihin, may mga problema dumarating, huwag mong entertain. Pagkatiwala sa loob ng lahat, sapagkat ang Diyos ay marunong sa lahat at siya ang nakakaanap ng lahat ng bagay para may mabubuti ng mga nagmamalasaya. Kaya po mga kapatid, sa ating pong tinanggap sa Panginoon, life application, sabay-sabay, basa, always be thankful for your forgiveness, show forgive others, see yourself, celebrate your forgiveness, and be happy. Picture niyo po, sulat niya. Ito po ang napakahalagang application sa lahat ng tinuro ng Diyos sa atin ngayong umaga po ito. Ito pong mga salita po ito, kapag atin pong paalala lang po yan. Kasi po mga kapatid, bakit kailangan natin ng paalala? Habang dumarating po yung panahon, tama po ba? Tayo nung makakilala sa Panginoon, ano tawag na sa? Masaya-masaya tayo. Pangalawa, ayaw na ayaw natin magkasala. Ayaw na ayaw natin makagawa ng hindi maganda. Hindi tayo sanay ito. Halimbawa, nung nakakilala tayo sa Panginoon, bulaklak na nandila natin yung pagmumura. Nung makakilala sa Panginoon, biglang nadudulas ka ng paminsan-minsan, dumadaples. Biglang, ano masabi nila? Gagaganong ka pa. Tapos, nung nakilala natin ng Panginoon, talagang nilalakaran natin kung ano yung gusto ng Diyos. Tama po? Pero kalamunan, habang tayo ay lumalakad at lumalakad, pansinin po ninyo. Pansinin nyo lang, bakit tila baga nako-compromise ka na? Tama ba? Paano bang nako-compromise na? Ang Kristiyano, ang pastor, ang bishop, nako-compromise. Yung mga bagay na parang hindi dapat ginagawa, parang unti-unti. Yon ang kahalagahan ng salita ng Diyos na naririnig po natin. Pinapaalalahanan tayo para hindi tayo nako-compromise. Yung bagay na dati nating ayaw, pero parang unti-unti nagugustuhan mo na ulit. Nako-compromise. Kaya ang salita ng Diyos ay napakahalaga sa araw-araw na buhay po natin para tayo laging paalalahanan ng Diyos at walang ibang magpapaalala sa atin maliban ang salita ng Panginoon. Kaya nga tayo yung mga Kristiyano laging may dalang Biblia. Lagi pinagbabasa ng Bible, o nagbasa po ba tayo ng Bible, basta nasa natin, o nag-devotion ka ba? Kasi bakit mo napakahalaga ng salita ng Diyos sa araw-araw ng buhay po natin. Yung araw-araw na biyaya, natatanggapin natin mula sa Panginoon. Yan yung magpapaalala sa atin. Ay, oo nga pala, ito sinasabi ng Diyos para sa atin. Kaya ito pong pinag-aralan po natin. Ito ay nagpapaalala sa ginawa ng Kristo para sa atin. At patuloy tayong lumakad sa katuwiran at kabanalan ng Diyos. Amen. Amen. Tayo pa lahat ay tumayo. Sabihin mo natin, big idea in Christ, I am completely forgiven. Sabay-sabay. In Christ, I am completely forgiven. Isang mas malakas, yung pinatawad na talaga ng Panginoon. In Christ, I am completely forgiven. Sino lahat ang pinatawad ng Diyos? Amen. Kay Kristo, tayong lahat ay pinatawad na ng Panginoon. Amen! Amen. Tayo manalangin aming ang Diyos. Maraming salamat po sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, pag-ibig sa aming mga buhay. Tunay nga po na kami lahat ay pinatawad po ninyo.
Tunay nga po na kaming lahat, completely, fully paid, wala kaming pagkakautang sapagkat lahat ng ito ay bayad po ng iyong anak na si Kristo. Kaya kapag kami po, aming Ama, ay humaharap po sa iyo, maraming salamat sapagkat hindi na kami yung nakikita, kundi si Jesus yung nakikita mo sa amin. Kaya ikaw ay nakatingin na po sa amin, hindi dahil meron kaming sariling kabanalan o katuwiran, kundi ang kabanalan ni Kristo at katuwiran ni Kristo ang siyang ibinihis po sa amin. Aming Ama, marami pong salamat at kami yung lahat ay malayong humarap sa dakong kabanal-banalan po ninyo dahil sa Panginoong Jesus. At aming Amang Diyos, hayaan po ninyo na lagi po namin maranasan ang iyong biyaya sa aming pong mga buhay upang iting dumaloy sa lahat ng tao na aming makakasama. Aming Ama, ang iyong mga salita na aming pong napag-aralan po ngayon, hayaan po ninyo na patuloy ito at magkaroon ng hayaan po ninyo na ito ay maging aming pong pangahawakan upang ito'y aming laging tayuan at magkaroon po kami ng confident sa aming mga sarili na kaming lahat ay pinatawad mo na at ang pinatawad mo sa amin ay ang lahat ng aming mga pagkakasala. Maraming salamat po, aming Amang Diyos. Hindi upang maging lisensya ang biyaya nito, kundi upang ito ay magamit sa tama na kung paano yung nais po rin yung aming pamumuhay. Ito yung aming pong lakaran sa buhay na ito. Aming Diyos, marami pong salamat. Purihin ka, dakilahin ka, at walhatiin ka sa pangalan ng Panginoon Jesus. And everybody say, Amen.